Sinong pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? I just want to feel something special. Para kasi Ang cute. natingin sa akin lagi yan. Nagugustuhan lang dahil sa itsura ko. Ako yung lagi nagbibig eh. So, for now, gusto ko mahal. Kanya-kanya naman Feeling ko tayong sa tanong na to, wala namang tama at mali. May kanya-kanya tayong opinion sa mga bagay. Kung sa kanya, mas gumagana sa kanya yung ganun. Sa akin, mas gumagana yung... Bakit ang hirap na magtiwala ngayon? Kasi ngayon, kaya mahirap magtiwala. Ang bilis kasi magbago ng isip ng tao. Nagbabago talaga. Parang, kunyari, akala mo, okay tayo ngayon, pero baka bukas, hindi na. Yung parang binigay mo lahat ng tiwala, pero biglang nagbago na. Those people na nangungutang. Tapos, yeah, we're friends. But pag pinautang ka na, hindi siya nagbabayad. Like, hindi yung yung maning usapan yung pinagsamahan natin. So, ang hirap na. Ang may hirap ganun na ka na magtiwala. experience na pinautang. Meron. Tapos di Eto nga yung Jello kasi iba tumingin yan eh. Talagang, alam, Kaya legit nga na eh. pogi. Try mo nga gayahin yung Jello, pakitaan mo nga yung ngiti mo. Yung seryo. Medyo na-apekto ka sa tingin ni Jello. Alam mo, Saka parang may galit ka kay Jello. mapungay! Hi, I'm Jai! Hi, I'm Albert! Hi, I'm Jim. And this is Friends Without Benefits! Yes. For another episode, another bardagulan with these people. Yes, at kasama na naman po natin ulit si Jello Marquez! Hello, ako nga po pala si Myong. Salamat po sa pag-invite Hindi, sa akin dito. mali. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, ha? Ang bilis gumana ni skincare. Yung sabon. Gumano na yung sabon. Hindi pa pala si Myong. Uy, nandiyan pa. Ito pa si Myong. Hinihintay yung dinner. And for today's episode, makakasama natin as co-host si Mio! Welcome back, Myong! Wow! Hi, Myong! Pinagbigyan niyo Pinagbigyan mo kami, ha? Nawili naman siya masyado. Thank you for coming back here. And that's it for our episode. Yes. Thank you, Myong. Nakakatawa kasi kanina. naman. Nag-CR ako kanina. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, bago damit mo, no? Sabi niya, oh, paano mo nalaman? Sabi ko yung price kasi nandoon pa yung tag ng damit niya. Asa siya? Large taupe. Wow! Sa mga nakapanood ng episode ni Myong, last episode, Yes. ngayon sinamahan ulit tayo dahil yan sa inyong mga request. Ang dami yes. ng Totoo yung request. comment sabi. Ano sabi? Sumama pa talaga siya. Hindi, ang dami nag-request ng mga ka-friendship. So, wala ka sabi, grabe. Ano na si Miyong, isama niya dyan. Ganun. Kasi sabi gusto mo maging host, di ba? Tsaka parang wala namang pinagkaiba, Jay. Dito, parang walang pinagkaiba. True, but minsan nga nalilito na ako kung sino ba sa kanila si Jello. Try mo si Jello kasi iba tumingin yan eh. Talagang, alam, Kaya legit nga na eh. pogi. Tignan, try mo nga gayahin yung ngiti. Jello, pakitaan mo nga yung ngiti mo. Yung seryoso lang. Yung Titigan seryoso. challenge, titigan challenge. Sino titignan ko si Myong? Hindi, hindi ganito. Paano ka tumingin kay Jay? Yung alam mo yung pogi mong parang, yung ganun. May ganun ba? Hindi yung gagi, may ganun tingin, may tingin kang ganun. Yung alam mo, Sige, libog na tingin. huwag ganun. Tawag ka na. Really? Yung i-hook mo si Jay na mahal na mahal kita. Ganun. Tapos papakita din naman, titingin siya mamaya kay Jay. Siya na lang titigan mo para alam niya. Sige. Okay. Okay. Oh, di mo kinaya. Oy, Di mo na-apektuhan kaya. ka. Di kaya. Medyo na-apekto ka sa tingin ni Jello. Parang gusto ko agaw. Uy, dumadami na kami. Kaya mo yung ganun, yung Kaya ba Game. yan? Oh. Dito, tingin ka sa akin. tingin mo siya. Alam mo, Saka parang may galit ka kay Jello. mapungay. Masarap na yung isa pa nga. Grabe yun, ah. Iba yung naramdaman ko eh. Para ako inuubaran eh. Parang ganyan pala yung ano, di ba merong mapungay, meron ding masungay. Hindi, meron ang pungay na ganun yung matang mapungay eh. Alam mo kaya gusto ko sa episode niya natin. Lagi niya akong pinapuri talaga. Hindi kasi dito, purian dito. Totoo lang. Kasi baka mamaya pag nilait ka namin, baka di ka na bumalik. Okay lang.
Hindi gusto ko malaman mo, welcome na welcome ka dito sa Friends Without Benefits. Balik ka lang. Kaya nang batiin mo ang ating mga friendship dyan. Hi mga friendship. Ayan, nandito po ulit ako sa harapan niyo. I'm sure ang daming kinikilig dyan. Oo. Ang daming kinikilig dyan. Puta ina. Feeling ko. Siyempre magkasama na tayong dalawa eh. Mas lalong, Ay, di ba? Sabog talaga ang Nagkakagulo internet. na. Okay, so like the last episode na ginawa natin, maglalagay tayo ng mga topics, any topics and anything Oo, under the kasi sun. nag-enjoy tayo dun sa unang Masaya siya pag-usapan. Masaya. no? Oo. Para tayo yung open Totoo. forum. Open Parang forum na ano lang. galing sa atin mismo. Kaya ikaw, may naisip ka ng topic? Wala pa. Wala pa. Pag-isipan mo na ngayon pa lang. Baka mamaya Pag-isipan tayo mo. may moment na Alam ko, naman. nagugulat ako sa topic niyo dito. Kahit ano. Meron tayo ulit ditong mga papel at ballpen at magbibigay tayo ng tigda 2 topic. Then lalagay natin siya sa fishbowl tapos isa-isa tayong kukuha ng topic. So yun guys, dahil tayo lang ulit dito at mayroon tayong sinamang mga friends without benefits natin. Yes. Welcome again sa ating segment na Anything under the sun! Kaya guys, kayong mga nasa comment section, comment lang kayo dyan ng gusto nyong i-topic natin, meeting relevance. Pwedeng kahit ano lang. Oo. Or tungkol sa puso. Yar. Buksan natin yan. Tungkol sa kabutihan ng High kalooban. school life. Oo. Okay, we are done with our topics na nailagay sa fishbowl. At simulan na natin agad-agad. Huwag na natin tong patagalin pa. Ang bait mo naman. Alright. Ay. Sa akin ang pipiliin ko. Hindi nagsabi ako. Pwede i-share. Sinong pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Ako gusto ko mahal ako. Bakit? I just want to feel something special. Oh. Ako yung lagi nagbibigay. So, for now, Iba naman. sana siya no. Aww. Pag di mo mahal, pero mahal ka. Madali naman matutunan yun eh. Pagka ganun. Pag mo mahal. Wala lang. Genuine love lang. Oo. Parang kasi yung natingin sa akin lagi yan eh. Nagugustuhan lang dahil sa itsura ko. Parang, Unfair yun pag gano'n, no? oo, di ba? Magandang mahal naman. Hindi lang dahil mahal ka, dahil gwapo ka. Oo, dapat yung dahil sa nakilala niya ako. Hindi Dapat dahil sa personality mo. Oo, ganun. Wholeheartedly. Kala niya seryoso. Ay naman. Grabe yun. That's a nice answer. Nice answer. Yan yung tanong na common na tanong, pero mahirap sagutin. Ano? Ang hirap niyan. Mahirap sagutin. Ikaw, Jim. Base sa akin. Siguro, gayahin ko na lang yung sagot niya. Huwag kang gumaya. Ay, sorry. Oo, ano ba yan? Mahal. Kagalit si Myung. Mahal ko, mahal. Hindi mag-aantay ka. Ang hirap sagutin. Pwede ikaw muna, pass muna. Pwedeng... Sa akin, para sa akin siguro yung mahal ko. Ako yung may mahal. Kasi feeling ko pag nabigay ko naman lahat, wala na akong dapat pang patunayan. Totoo naman di ba? Ako din po, sagot ko mahal ko. Kasi para sa akin mahirap aralin ng magmahal eh. Madali siyang sabihin na Mali ka. Mali ka. Mali. Mahilap. Ba't kasi ikaw na una? Nakita ko si yung sabi, Sabi ba't ako na una? Mali pala yung sinasabi ko. Hindi, ayos lang yan. I mean, Kanya-kanya naman feeling ko tayong sa tanong na to, wala namang tama at mali. May kanya-kanya tayong opinion sa mga bagay. Kung sa kanya, mas gumagana sa kanya yung ganun. Sa akin, mas gumagana yung para sa akin, yung mahal ko. Kasi pag mahal ko, alam ko kung paano ko itatrato na maayos. Tsaka hindi mo na siya kailangan sabihin, ituro sa sarili mo yung mga dapat mong gawin. Kasi automatic siya nangyayari kapag mahal mo. And, well, swerte ko lang dahil yung mahal ko, mahal din ako. well, siguro ako, Sige, mag-iba ka, Bert. mahal ang presyo ng Bigas. gasolina. Oo, taas. Hindi, siguro, mahal ko din. Kasi, kita ko din yun, dyan pa kayo ako dito, yung point lang yung baba. Hindi, mahal ko para walang regrets, di ba? O, bakit? Minahal kita, tapos Yeah, no walang regret. sisihan. Di ba? Di mo ko masisisi, ginawa ko yung part ko. Ikaw, ka kung di mo ko mahal. Di ba? Parang gano'n. Inaway. Hindi mo kumahal. Yun. Which is Derek, true. mahal ko. Kasi mas mahirap mag-stay sa isang relationship pag di mo siya mahal. Parang napipilitan ka lang dahil may binibigay siyang love sa'yo. Mas nakakakonsensya yun. Oo, nakakonsensya yun. Parang mahirap kasi magmahal out of pity or out of, dahil lang mahal ka niya. Dahil nga Or napupagi dahil lang may kailangan ka. Mahirap magbalik ng binibigay sa'yo na hindi mo naman pala kayang ibalik.
Diba? Oh, so ano sagot mo? Ang lalim ah. Ano, mahal ko. Sanggala talaga nito eh. Naghanap muna siya ng sagot na. Kaya nga eh. Kinuha ko muna yung mga ano sa inyo, yung mga sagot. Parang connected yan dun sa puso o isip, ano. Parang napag-usapan natin ka. Last episode, oo. Ako, mahal ko rin. Siguro nakabase yun sa personality ko nga. Part na rin ng pagiging risk taker kasi ako eh. Kaya mas gusto kong itry gawin yung mga bagay-bagay kaysa pagsisihan kong hindi ko siya nagawa. So parang sa love din, gusto ko naibuhos ko na para wala nga regrets. Kasi medyo mas nakakapagod kasing mag-isip na lagi ka na lang may pagsisisi sa huli. Mahal ko. Is correct. Anong masasabi mo yung na ikaw lang ang nag-iibang Kaya nga, sagot? parang feeling ko. Hindi. Against sa akin lahat. Hindi, may point ka naman din. Di kita sa ano yung sagot niya kasi 'di ba yung mahal siya. Kasi dati daw kasi 'di ba yung siya yung may mahal. Based on experience lang. Based Daw on lagi nagbibig. experience. Siya daw lagi nagbibig. Kasi breadwinner si Myung. Tapos feeling ko all throughout nung kanyang paglaki, siya yung nagbibigay lang. Oo, ayun. So, Gusto niya matry. Kakampi mo dapat si Jim yung nag-iba ng sagot Hindi, lang. sumagot unti na eh. ano sabi ko, akala ko. Pumihit ako par. Umikot. Gumano no? Gumano eh. Nag-U-turn. Bakit ang hirap na magtiwala ngayon? Kanino to? Sa akin yan galing. Oo. Bakit? Bakit? Ikaw ulit. Siya ulit. Oo nga, pag ganun talaga. Natakot na eh. Ikaw naman, high Mumes. Kasi ngayon, kaya mahirap magtiwala based on myself. Ay, self lang. Self lang. Hindi kasi kaya mahirap magtiwala kasi iba't ibang sitwasyon eh. Ang bilis kasi magbago ng isip ng tao. Nagbabago talaga. Parang kunyari, akala mo okay tayo ngayon pero baka bukas hindi na. Yung parang binigay mo lahat ng tiwala pero biglang nagbago na, 'di ba? 'Yun. So, change is constant. The only permanent Ngayon, thing in this sobrang- world is change. So, Ayun lang yun sa akin. Kaya siguro mahirap magtiwala. Parang akala mo totoo pa, hindi na pala. tama. Ikaw, Myung. Ikaw, Myung. Relax lang siya eh. Siguro it's not about from trust, it's all about the money. Those people who nangungutang, tapos yung tiwala mo, which is, yeah, we're friends, but pag pinautang ka na, di siya nagbabayad. Like, hindi yung yung money usapan yung pinagsamahan natin. So, ang hirap na. May ang hirap ganun ka na magtiwala. experience na pinautang. Meron. Tapos di Eto nga yung Ito, go. Sino yarn? Ano yan? Hindi siya utang, binawasan lang. Ako pa nag-sorry sa kanya kung naniningil na ako. Oo. Pero yun nga, magkaibigan kami. Wala naman personal na galit, pero yun lang. Yung pera, sinayang niya lang. Yung tiwala kasi talaga yung about lang sa akin yung ganun. Wala naman about sa love. Sa love naman, tiwala. Wala. Hindi na ako naniniwala sa kanya. Ikaw, Jay. Ikaw, Joy. Actually, hindi ko rin alam. Bakit bang hirap magtiwala ngayon? Siguro kasi sa generation din. Yun nga, yung may constant change sa mga tao. May sinasabi nga din na wag ka basta-basta magtiwala kung kani-kanino. Katulad ng sinabi ni Myung na about sa money. Kasi ang tiwala, hindi lang naman siya sa love or kung saan. So, mahirap magtiwala ngayon kasi hindi mo alam kung totoo pa yung tao sa'yo. Ganda nun. May sense ba yung sinabi ko? Hindi ko nga alam eh. Oo. Ikaw ulit. Sa inyo, Jello. Ako para sa akin naman, madaling magbigay ng tiwala sa isang tao. It's just, mahirap lang piliin kung kanino mo dapat ibibigay yung tiwala mo. Di ba? Madali kasi magtiwala eh. Kunyari. Pwedeng pagkatiwalaan Sige. Oo, madali magtiwala. Mahirap lang kung kanino mo siya ibibigay. Sa truth. Kasi ang tiwala, pag binigay mo na yan, para siyang broken glass na. Once nababasag siya, hindi mo na siya marirepair fully. Yeah, di Pero- mo na mababalik sa dati. Well, to answer the question, mahirap magtiwala ka rin kasi sa generation ngayon. Kasi feeling ko kasi mabilis ang takbo ng buhay ngayon eh. At maraming tao ang siniseize lahat ng opportunity na pwedeng mag-benefit sa kanila. Kaya minsan nakakalimutan nila to be cautious and sensitive about their surroundings. Ayun. Galing mo naman. Paano susundan ni Albert yun? Well, ako Okay. Agree ako. Try ko yan. So, Para iba naman. Uy, Jello, nilalabanan mo daw siya ng English. Sabi niya, you know what?
Yeah, totoo na yung Well, sinabi for niya. me naman, hindi, pero siguro yung tiwala kasi, hindi ako nahihirapang ibigay yan eh. Di ba? Parang, okay, sige, dumating ka, tuturing kitang kaibigan. Sino yan? Parang true to life yan. True to life True to, to eh. life to. Yung tiwala na binibigay ko, it's genuine. Ngayon, kung ibabalik mo sa akin ng Wala kabaligtaran. kabaliktaran, hindi ko na problema yun. It's your problem, Not mine. not mine. Yes. Di ba? True. So, ganun lang eh. Kaysa ma-stress ako na dapat ko bang pagkatiwalaan tong taong to. Parang nakakalagdag lang na stress. So ako, go with the flow. Sige, kung di ka true sa akin, bahala ka. Parang ganun lang yung ano. Siguro bilang isang mabuting tao kasi Bait kasi Albert. mabuting tao Hindi, ka ah. rin talaga. Oo, hindi na pala. Hindi, totoo. Kaya kung kani-kanino nagtitiwala si Albert na minsan nasa-scam na siya ng tao, hindi niya alam. Pati yan si Direk Tom. Uy, wala pa siya. Wala Ay, pa siya. Wala pa. sorry. Next step pa. Go direct to. Ikaw muna din. Oh, Feeling ko nabuo yung question na yan, ba't mahirap magtiwala? Pwedeng dahilan yan is past traumas. Ganyan. Kaya hirap talagang magtiwala yung tao. May trauma ka ba, Jay? meron. Buti nagtiwala ka. Nabigay ko naman sa tamang tao. Do you Uy. use trust? Ha? Uy. Yes. Pero sa akin, personally, same with Jello and Albert, madali rin ako magtiwala. Ang kakibat lang nung dali ko magtiwala, ang dali ko lang din masaktan. Ang dali ko lang din mag-cut ng ties kapag nasira mo yung tiwala ko. So parang yun din yung defense mechanism ko dun sa, yes, madali ako magtiwala, pero madali rin ako mag-cut ng ties kapag nasira mo yung tiwala ko. Parang Yeah. ganun. Totoo. Correct. Okay, on to our next topic. Ikaw na. Lutang moments. Parang ako sa sobrang dami ko, hindi ko na alam kung ano. Ang dami nitong lutang moments. Oo. Nag-iisip nga ako eh. Hindi Ayan. lutang, lasing moments. Sige, unahin natin si Myong. Sige. Ano yun? Hindi, siguro lutang moment ko nung bagong bili yung motor ko. Pumunta ako ng bayan. Tapos umuwi ako sa amin naka-jeep. Nakalimutan mo yung motor. Nasaan yung motor mo? Ako park doon sa may church. Nagkaganyan na din ako pero kotse, pinark ko sa mall, sa SM Angono. So umuwi ako naka-tricycle, hindi ko din alam kung bakit. Hindi ko alam may dala akong sasakyan. Uy. Lutang nga, lutang. Tinawag mo si Ibig mama, may naman motor ko bago dito. Asan yung motor ko dito? Di ba dala mo kanina umalis ka? Ay, nalimutan ko. Oh. Ako, lutang moments ko, same din, ganun din halos. Pero yung pinaka-memorable sa akin, nung nag-work pa ako sa BPO, kasi may training days doon, di ba? Tapos may spill kami. Sumakay ako ng jeep, ang sinabi ko, imbis na bayad po, thank you for calling. Oh. Thank you for calling. Di ba pwede din lutang moment yung nag-scroll ka, tapos nahulog yung mukha mo sa cellphone. Pag nakahiga, habang pwede. nakahiga. Ako yung nasa mall ako. Tapos inabot ako 1 oras kakahanap nung sasakyan ko, hindi ko alam kung saan nakapark. Ngayon pala, sa kabilang building ako nagpark. Lutang or makakalimutin ka talaga. Ako yung normal na lutang moment, hanapin mo yung shades mo eh, no? Pero nandito lang pala. Hawak mo, cellphone mo, ganun. O kaya may kukunin ka sa kwarto, tapos yung dapat mong kukunin, hindi mo nakuha. Pero ibang bagay nakuha mo. Lutang na lutang. Oh, ganun nga. Ba't pumunta ako dito sa kwarton to? Sa lutang moments ko, madalas siguro hindi ko naiintindihan yung sinasabi ninyo kasi wala ako sa hulog. Tsaka ang dami natin na pag-usapan, Jim. Ikaw wala ka pang nasasabi. Ito na yung lutang mo. Lutang yun. Ito na yung lutang ko. Kasi hindi ko alam sasabihin ko eh. Ang dami ko rin lutang moments eh. Kasi minsan, di ba, lalo na pag hindi ka nakatulog ng maayos, hindi ka nakatulog ng buo. Yung minsan naliligo na lang, tapos nakaganyan, hindi ko alam saan ako pupunta, magagrab, tapos parang nakaangat yung kaluluwa ko. Di ba pag wala kang tulog, tapos lutang na lutang ka, Yeah. yung alam mo yung, okay, yung, parang meron akong ganun. Sa taping, Commercial. once upon a time. So wala akong tulog nun. Nasa kotse ako, gusto kong matulog. Tapos ako kagad yung una eksena. Sa sobrang lutang ko, syempre akala ko, eksena artista. Nagare. Tapos ako daw kagad. Gagi tuloy-tuloy lang ragare ko. Action! Gago, ganyan lang ako. Cut! Anong nangyayari dyan? Isa pa! Okay po. Okay. Cut! Nagsisigaw na yung director, nagsisigaw. Galit na galit sa akin kasi nga ba't daw di ako nagsasalita. Sabi ko, ay sorry po, lutang na lutang ako. Ako pala yung unang bibitaw. Ng linya. Nang sa pana time. Nakabuto ko yung punch pa natin. Anong line mo ba dapat doon? Okay. Okay, masisimulan. Okay ako na to.
Pero sasabihin ko nun eh. Tapos gagilot akong 3 beses, sumigaw yung director. Hello po, direct seat. Ayun. siya. Sumigaw, anong nangyayari dyan? Jim! Gagi yung Grabe, no? Para nandun tayo sakto sa nangyari. Oo, ganun kasi ako magkwento. May action. Next Grabe, no? topic. Kaya kayo guys, sa mga friendship natin dyan, comment kayo ng mga lutang moments nyo. Kasi kami kahit namin di na namin matandaan kung anong mga lutang moments sa Di sobrang ba meron dami. din tayo mga moment na minsan nag-aantay tayo ng response, ng reply. Yun pala, hindi tayo nakaka-reply pa tayo. Ikaw yun. Nasa isip lang yung pag-reply natin. Tapos ikaw pa yung, Ikaw ikaw madalas. pa yung bad trip. Next topic, end of the world. Yan, nakidirect Tom to. That's deep. Yeah. Oo. 2012. Deep. Kumbaga kasi yung 2012 is kaya sinasabi siyang parang end of the world kasi natapos na yung Mayan calendar. Parang sabi nila tapos na rin ang ano. So may mga conspiracy theories. Pero thoughts about end of the world? Ang hirap ah. Sabi niya nga, pag nag-uusap kami, parang ang lapit na nga daw, malapit na ang end of the world. Kasi nangyayari na yung mga nasa Bible. Pati Lahat. si Derek Tom, yung sa Revelations nga daw, parang unti-unti na siya Yes. nangyayari. Yung war, lahat. Lahat parang madami ng signs no, direct. Kailangan holding hands din kami, Direk. Sige. Ay, sorry. Sorry. Ay, naka-holding hands na pala. Okay, sige. Kayo Kayo din. din. Okay lang ako. Pogi mo talaga, boy! Ayun, gumanon pa ako, tumingin pa ako. Na-reject ka tuloy. Ang hirap pala mahalin nito. Gusto niya nga yung mahal Kaya pala siya. gusto ko yung mahal ka. Oo. Ayaw mo na mag-beg ngayon, man. Ikaw daw mag-beg. Pero yun nga, end of the world kasi marami ng signs eh. Pero syempre, wala namang definite sa mundo na parang, mag-end of the world na. It's just, may maraming mga signs na pwede mong tignan and i-look forward. Siguro, end of the world, di siguro siya masama, pero hindi rin naman siguro siya maganda. Siguro ang what we can do right now, despite all of the things na nangyayari sa mundo, is gawin yung mga bagay na gusto mong gawin and magbigay ng love sa mga taong dapat mong bigyan ng pagmamahal. And reflect kung ano bang magandang bagay na nagawa mo sa mundo. Yeah, spread love and kindness, everyone. Ganon din yung comment ko. Kay Jello. Ang galing ng Jello. Ano sa tingin mo mangyayari after ng end of the world? Feeling ko, pag nagkaroon ng end of the world, sa akin lang direct feeling ko ang pwede mangyari is reset. Reset ng mundo. Reset ng everything. Baliw, reset. Tulad nung nangyari sa dinosaurs, nung na-extinct sila. Parang na-reset. Nawala yung mga... Total reset yun eh. Yeah, nawala yung mga malalaking hayop. Feeling ko kung may mabubuhay pa malalaking hayop ngayon, hindi kayang isustain ng mundo natin yung kakainin ng mga hayop na to. And yung mga dinosaurs, di ba, parang mga reptiles sila. Nagkaroon tayo ng maliliit na ganung breed. Lizard. Oo. Lizard talaga yung nabanggit. Kaya naniniwala ko ang mundo nag-e-evolve eh. And ang mga species nag-a-adapt. Wow. Taray. Yes, prof. Alam mo, pasok na pasok talaga si Jello sa anything other than sa natin, ano? Matalino, direct matalino. Ang ganda ng mga sagot mo, perfect. Talagang pinag-aralan niyo yung bawat di ba? Amazing mo yung Legit ang galing. So, Pasang-ayon ano ka sa pinasagot ko sa 2012 na? nabanggit na lahat. Pero totoo yun, di ba? Parang nangyari sa Noah's Ark, di ba? Reset din siya na sobrang grabe yung flood na binigay sa mundo nung time na yun. Well, ako, for the topic, siguro, ang gusto ko sa mga tao, parang isipin nila lagi na end of the world. Parang maalala nila yung how important life is. Kasi minsan, nane-neglect na yung buhay dahil nga di natin alam kung anong mangyayari. Sabi nga sa kanta, party like it's the end of the world. We're gonna party like it's 2012. Because it doesn't matter. Turn it up, turn it up. Turn it up, love at the end of the world. Di ba? Akala ko di siya nakakatayo pala pilapil. Siguro yun lang yung sa akin. Parang, Nililipsing ko lang. That's true. I do agree din. Oh, Kasi kasi, kung iisipin mo nga na end of the world na, ano pa ba yung mga bagay na gusto mong gawin, Gawin. at yung pwede mong Gawin mo ibigay sa na, mga yes. tao? Sa akin yung end of the world. Basta pag naririnig ko yun, parang takot ako na hindi. Siyempre, diagnose ako ng depression. Parang pumasa sa akin, sana matapos na lang tong mundo, ganun. Parang, alam mo yun. huwag naman. Hindi ko naman nandadawi. Sama-sama tayo! Hindi, pero parang ganun, di ba? Parang didilim yung pag-iisip mo eh. Basta pag narinig ko, sana matapos na bukas, ganun. Yun lang. Ibang sagot para sa inyo. Sa akin end of the world, di pa tapos to.
Parang nagugulat siya kada sasak. Best experience kada araw. Piliin mo lang maging mabuti. Para kung dumating man yun, no regrets. Ayun. Naging mabuti ka pa. At least alam mo na kung saan ka pupunta. Wow. Okay. Galing mo naman Sa lupa. Tatakbo ka pa rin. Kasi everything nakabase sa Bible, di ba? Lahat ng size, ng Yeah. ano. Pero di ba nakalagay din sa Bible na meron tayong pupuntahan after death? Di ba? Ako kasi di ako masyado nagbabasa ng Bible. Ako din. Sa akin, pag naririnig ko yung word na end of the world, selfish man pakinggan, pero gusto ko sana sabay-sabay tayo. Ako kasi, para lang ma-share ko, one of my fear is makakita ng mahal ko sa buhay na naghihirap bago mawala. Or ayoko ring mahalaman na yung mahal ko sa buhay nasasaktan habang nakikita nila kung mawawala. Pag naririnig ko yung word na end of the world, para maiba din yung sagot. Ayun. Sana isang gano'n na lang. Nakakaawa din yung maiiwan. Sila isasalo ng burden nung emotion ng bigat nung end of the world, tapos ilan lang silang matitira. Sinama ko din sarili ko sa mawawala. Parang zombie apocalypse. Pag sinabi end of the world, wala naman talaga nakakaalam. Sabi nga sa Bible, wala nakakaalam kundi si God lang. Sa panahon natin, nakikita lang yung mga signs na sinabi sa Bible. Like yan, yung mga gera, pandemic. Ngayon, nangyayari na yung mga digital, mga tinatanim sa balat, chips. Hindi ka rin makakabili ng anything kung hindi ka gagamit doon. So, ayun daw yung mark of the beast. Parang napanood niyo yung movie ng Marvel, yung Celestial, The Celeste. Celestial. Ang galing din nung idea nun. Para sa sobrang dami na kasi ng energy. So, kailangan nilang mag-create ng mga monster. Parang same ng same... Eternals. Eternals. The Eternals. Si Thanos, nung una akala villain siya, pero hindi. Lumabas si Thanos is, parang kasi nga gusto niyang i-delay yung end nga nung world. Kasi nga dahil pag isinilang ni Celestial na yun, tapos na yung humanity. Parang gano'n. Parang kailangan niyang dalhin Gawin yung burden yun. eh. Oo. Parang yung responsibility na yun na hindi gagawin ng kahit na sino. Oo, kasi nga, kaysa mag-reset, unahan na niya bago mag-reset. Di ba? Ganun ginawa niya eh. Hindi ko Oo. kasi na... Tama ano, naman. yun eh. Marvel ba? Ano sasabihin mo? May sasabihin ka, di ba? Wala akong sasabihin. Hindi ko sasabihin. Sabi niya kasi kung yung earth daw flat or bilog. Nasa ano? Alam mo, big din yan. Big talk. Oo. Hindi totoo yung Earth kasi, di ba, hindi natin sa is bilog siya. Pero, ano ba talaga yan? Sa horizon kasi nakikita natin flat lang siya. Paano nasasabi na ang Earth ay bilog? Siguro sa solar system, kasi di ba umiikot yun. Kailangan mo siguro Totoo. maging... Actually, wala naman tayo talagang proof na bilog ang mundo. Paano mo nalaman bilog ang mundo? Kasi sinabi sa'yo. Yun ang sabi ng mga experts. Sigurado ka ba na totoo yung sinasabi sa'yo ng mga experts? Di ba? Ako hindi ako sure. Magtatanong tuloy sa yung mga Or experts. siguro pag dumiretso sila Paisip sa din dagat, ako. babalik sila sa isang banda. Kaya nasabing bilog. Pero hanggang ngayon, merong mga flat earthers. Believers, no? Flat earthers. Kasi may tinatawag nga na firmament na binanggit din sa Bible na parang under the sky may sea pa ulit. Tapos Yan na siya. sinabi sa Bible. Ayan na po. Kaya may quote na di ko sure meron sinasabi. as above so below, something like that. Kasi may firmament daw na parang may dome-like structure daw tayong Firmament. Other term siya for atmosphere. Kaya hindi tayo lumalabas sa outer space kasi may nagko-cover sa atin na Di ba nagpalipad si Elon Musk. ng jet ba yun? Basta ganun. Tapos nabasag siya. Pa ganun. Pag ganon, Nabasag nabutas. siya. Tapos sige, kwento mo. Oo, tama. Okay, Yeah. go. Hindi siya nabutas. Parang hindi siya Totoo yan? nabutas. Legit ba? Oo. May mga ganun may mga ganung... Ano nabasag pag... Hindi nakalabas yung jet na yun. Gumanon na. Kumbaga nabutas niya yung... Tapos nakita mo talaga may... May something. parang napanood ka ngayon, parang ang idea is wala naman talagang outer space, parang ganon, na dinaya lang. Hindi, na may nakaganon pa sa mundo, sa Earth. Na hindi kayang tagusan. Oh, yes. At sabi din nila na yung firmament daw na yung dome-like structure na yun, pag nabutas siya pa ganun, mag-heal siya ng kusa. So never mo siya mabubutas talaga. Bumabalik siya. Parang sa water din, di ba? Yung sa pinakalalim ng water, di din natin malaman kung Oo. pinaka... Oo. Hindi naman Kasi natin- lagi pag nasa,
Sky. Yes. Alam niyo sa The Simpson movie, di ba naka-dome sila? Parang simulation. Panood ko yan. Tsaka yung mga ganitong topic, mapapa-question ka about your existence eh. But then, kung iisipin mo siya, mapapraning ka lang eh. Kaya nga, to connect dun sa sinasabi ko nga kaninang dome-like structure, kaya daw ang hugis ng rainbow is pa ganyan. Kasi, Sundan niya yung pag firmament. tumama yung araw, saan ba tumatama ang araw? Sa tubig. So pag nag-refract siya paangat, kaya siya kumakalat pa ganun. Kasi nga dome yung structure. Next Alam mo, na tayo. dyan nga ako nabibilib yung meron. Di ba meron mga ancient na lugar dito sa mundo? Oo. Na paano nagagawa? Yung pyramid. yun? Pyramid. Yeah, ganyan mga ganyan. next na lang muna. Pwede tayo mag-guess ng archaeologists. Yung mga malalaking bato. Pwede rin nila ilagay yung thoughts nila sa comment. Totoo yun. Mag-comment kayo guys kung let us know what you think about dun sa end of the world Malalim and sa na mga topic. firmament. Sobrang Yes. lawak eh. And, Interesting. oo. Yes. Maganda siyang conversation starter kasi hindi mo masasabi na may tama talaga concretely na parang tama ka, ikaw mali. Walang nga. Tsaka hindi ko nga sigurado, di ba, sabi kung meron talagang nakapunta na sa moon. Yung Apollo mission. Si Neil Armstrong ang Si Neil unang Armstrong, sinasabi pero na. sinabi nila na parang hindi naman daw talaga totoo yun. So, May dinaya nabasa lang. ako. At Tingnan saka, mo na. kung bakit nakapunta na tayo dati sa moon, bakit hindi tayo pumunta ulit ngayon na mas marami na tayong tech, di ba? Baka Right. tinatamad. Wag na lang. May point ko dun. Tara, Diba? next question. Okay, next question. Ghosting, bakit ginagawa ng tao? Di ba nang-ghost ka? Uy, hindi ako. Oh! Teka, ba't ako? Bakit nang-ghost ang tao? Ang go-ghost? Anong thoughts mo, Bob? Ako sa tingin ko, gusto lang nila ng experience. Gusto lang nila matry yung ganitong bagay. Tapos parang pag okay na sila, iiwan na lang nila agad ganun. Kapag nakuha na nila yung gusto nila, or tapos na sila sa exploration nila, ghost mo na lang sila bigla. Huh? Nag-iisip. Na-try mo na ba mang-ghost? Hindi naman yun yung tinatanong eh. Pero, ang tinatanong lang, bakit nang-go sa mga tao? Hindi, nabago sa'yo. Guy, matalino tong ginawa. So, bakit manggugo si Jello? Yun yung tanong. Pero feeling ko may mga nang-ghost na tao kasi takot silang harapin yung reality na kailangan nilang sabihin to sa tao. May mga tao siguro takot silang makasakit so mas pipiliin pa nilang mawala na lang kesa sabihin sa taong to yung Hindi rason. ba Which mas is masakit unfair. yun? Tama yun. Tama yun. Hindi ba mas masakit kapag hindi mo sinabi sa tao, instead Yes. na nag-aantay yung tao, kung dinirekta mo na lang, di tapos na agad. Actually. Or possible kasi na kaya hindi niya mabanggit kasi yung isasagot niya, alam niya masasaktan yung Tao. tao. Kaya Hindi iniwasan kaya na lang niya. sabihin. Pero that's unfair. It's unfair. And mali siya kung sasabihin mo talaga. Unfair kasi doon papasok yung ghosting. Which is tama naman din. Kasi nag-expect tayo ng sa tao or sa kausap natin na baka maging ganito siya pagka Pero at the end, ay hindi niya kaya. Eh di, you need Parang to... hindi din. Lahat na lang Parang sinabi niya. kinakontra ka parang. Sa akin lang. Akin lang naman. Oo, ang akin lang naman na kahit anong sabihin nyo. Wala na akong pakit. Wala akong pakialam sa sinasabi niya. May mga gano'n kasi takot sa reality which is sinasabi niya ang unfair. Dahil yung taong iiwanan mo bigla, maghahanap ngayon ng sagot kung bakit mo ginawa sa akin to. Hindi mo na masasagot. Eh di dahil- binigyan mo pa ng isipin yung Isipin. taong Oo yun. nga. Ang galing mag-explain ni Jello, umangat pa yung puwet. Bakit? Bakit ikaw? Hindi, dito ako kinukuha yung signal eh. May ghost ba dyan? Tama yung sinabi ni Jello. Kasi yun yung naramdaman ko. Pero tama yung sinabi niya. Siguro kaya nang-ghost ka na kasi hindi mo kayang... Sabihin ng direkta. Oo, kasi parang mas masakit. Parang pag bigla mo na lang iniwan. Yun lang yung... Ay, sige, Jello, ipaliwanag mo na lang ulit. Hindi, pero yun, basta tama yung sinabi niya kasi parang basta Hindi, ganun. so far talaga maganda yung mga point to. Tama yung sagot mo, tama yung sagot mo. Ikaw, ano masasabi mo? Hindi, ba't may nang-ghosting? Kasi pangit siya. Ganun ba yun? Pangit. Oo. Siguro, Hindi ko na-experience. Hindi ko na-experience. Meron kasi 'di ba parang first time mo palang magkita, nandito ka pala. Kunyari mag-chat pa lang kayo, tapos magmi-meet up kayo, tapos nakita mo siya, ay shit, tsaka. Go-ghost mo na kaagad. May ganun eh, may kilala akong ganun. Hindi naman. Pagka ganun, lapitan mo, tapos hingi kang pamasahe.
Pero may ganun, nakita ko bigla daw hindi niya nakinita. Ginost niya. Nakita niya na. Akala daw niya, yung siyempre sa profile picture, may AI na. Biglang nakita niya, tsaka hindi niya na daw nilapitan, umuwi na lang daw siya. So, di niya na nireply. Sabi ko, kawawa naman yung sabi mo, ay nakita kita kaso di kita bet. Uy, sa akin meron din experience na nag-uusap na kayo. Tapos hanggang sa, alam mong, feeling mo sasagutin ka na or ganun. Hindi mo nakakausapin. ginost. Ako. Ikaw ang nag-ghost? Kasi para kasing hindi na masaya pagka nandun na sa Gigits ko siya. Gusto mo may excitement. Kumbaga, pag nakuha niya na yung wala nang challenge. Yung What pa-oo I'm na. talking about, 'di ba? Kanina sabi ko, kapag parang nakuha na nila yung parang gusto nila na sa ma-experience, tapos na yung excitement and yung tama yung sinabi mo. O, di ba sabi siya, tama ako. Ngayon ka lang tumama. Ilang tanong na yun? 5? 1/5 ka pa lang? Ngayon lang tumama, di ba? So pag nawalan ka na yung ghost na ganun ginagawa. Pag nawalan ng love interest, parang okay. Pero yun nga, unfair siya talaga Unfair. para sa taong kausap mo, 'di ba? Well, ako sa POV ko kasi, may nag-ghost na ako eh. Para tong nag-guess ako ng Valentine's special ng isang brand. Tapos nagkaroon sila ng parang blind date. So parang pinag-blind date ako nung parang mga 10 pinapili ako nun eh. Hanggang nag-end up ako dun sa isa na okay naman siya, mabait. Tapos nag-usap kami after the show. Kaso nga, habang nakikilala ko siya, parang nakaka-pressure. Professional siya, attorney. Nako, baka may kaso ka, Bert. Pero married na siya ngayon Married na, masaya na siya ngayon. Ako kasi torpe ako eh. Habang nagkakakilala kami, parang di niya ako deserve. So siguro as a POV ng nang-ghost, baka naman kasi nahiyan lang. Parang Kulang sa na-pressure, confidence? Kulang sa confidence. Yun din yung input ko dyan sa ba't nang ghost yung tao. Kasi ang dami ko rin kilalang friend na, yun lang yung term kasi ghosting. Pero ang talaga, dahil mga introvert itong mga to, baga parang napapangibabawan ng hiya. Kaya parang hindi na proceed or dun sa kasi may nahihiya sila na feeling nila may mali silang ginagawa kahit wala dun sa kung ano man yung sinimulan nila. Kaya hindi na lang nila tinutuloy or sila mismo yung naghihintay na lang ng follow-up. Pero dahil hindi nga nag-follow up, na-feel nila na, ay baka hindi din nga ako importante sa tao na to. So, inano na lang nila. So, dun feeling ko yung term na ghosting na pupunta. May muntik na kasi ako mangyaring ganyan, nag-ghost. Pero buti, blue. Puta, ang bilis mag-react. Oo, pero buti na lang taong yun, nag-reach out ulit sa akin. Tapos, doon na natapos. Natapos naman siya na maayos. Yung ghosting ba, may days? Wala. Wala naman. Pag ghosting, wala na talaga. Iniwan mo No, talaga. which is parang 2 days wala pa to. Sige, baka pa may chance. Ganda tanong yan Paano mo masasabing ghosting yun sa timeline? Sa timeline. Which is malay mo naman busy or although kung busy talaga ang tao. Siguro buwan. Malay mo, bumalik ulit after 30 years. Oo, di ba? String Zombie theory. na yun, hindi na ghosting yun. Siguro ang ghosting walang timeline, pero once na hindi na lang nag-response dun sa pag-reach out mo sa kanya, ghosting na yun. Pero kasi di ba parang kailan lang naman nauso yung word na ghosting na ganyan? Gen Z term yan di ba? Oo. Ano ba yung, ano yung dati? Parang yung dati yan eh. Or pwedeng na torpe. Oo nga, anong term yun Diba? dati? Pero ang kakapal na mukha ng mga nang-ghost. Sorry Sa pool. Siguro yung iba hindi natin masisisi, pero sa mga nagbabalak na gawin yun, sana iwasan ninyo para... gawin. Feeling ko case to case lang talaga yun. Pero sana wala nang gumawa. Kasi kawawa yung taong iiwan ninyo sa ere. Parang to summarize, mas maganda nang marinig mo yung bagay na totoo kahit masakit kaysa yung bagay na hindi mo na Huhulaan lang, mo pa. hulaan mo na lang. Mas maganda nang alam mo yung sagot. Ganda nun. Ang ganda nun. Ang galing nito. Oo. Ang galing. Talino. Talino, grabe. Package, no? Ayan, sobrang may sense naman yung mga sagot natin. Ganda. Sa truth. Ganda ng mga Yeah. POV. Ang daming tanong na hindi nasasagot. Uy, nasagot naman! Hindi yung mga random na tanong about sa mga topic natin. May mga unexpected topics tayo na napag-uusapan dito na ngayon lang din feeling ko yung iba na manonood, ngayon lang din nalaman yung mga bagay-bagay na gano'n, di ba? And I think that's something to look forward to. Anything under the sun. Yes! At syempre, kung may gusto kayong itanong sa ating bagong segment na anything under the sun, mag-comment lang po kayo. Syempre, mamimili kami dyan ng mga magagandang tanong. Lalo na, ang gagaling sumagot ng ating mga kasama, guys. Yes! Props Yes. sa ating mga Talaga guest namang hosts. pinag-iisipan, alam nyo may pinag-aralan. At saka bagong-bago yung damit ni Myung. Oo.
Kasi nakita ko yung price tag dun sa CR, iniwan niya pa eh. Actually, hanggang pag CR ko po, nandun pa rin. Di ba? Large. Wait nga. Balikan natin. Ibang damit na yan. Oo, bago na yan. Kasi tayo pinaghandaan ninyo. Sabi ko nga, wow, talagang bumili ka pa ng bagong damit. Thank you. Alam niyo kung ilan yung dala niyang damit? 3. Kasi sasama pa daw siya sa isa. Ako talaga akong damit. Sabi sa Sino gusto Thank you, namin? Pyong. Hanggat hindi pa Russia. Iniwan sa may Russia. At syempre gusto po namin mag-thank you sa ating mga sponsors sa Nunas, And Josas Premium Gelato Ice Cream. Thank you guys. Maraming salamat po sa panonood ng episode na to at magkita-kita tayo muli sa show kung saan may fun. Bardagulan, And this is Friends Without Benefits!